Amen. Salamat, Pastora, sa magandang introduction. Salamat sa Panginoon. So, ang teksto natin ay ano ngayon? Ay sa Roma 12, 1 hanggang 3. So, bago natin basahin po, ako po ay manalangin. Sabayan niyo po ako. Marami na sa langit o magkapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat sa oras na ito na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Pakalinisin mga aming mga puso upang matanggap namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, na Ikaw, Lord, ang nagtatakda sa lahat, Panginoon. Kung ano man ang aming mga puso, Panginoon, pakalinisin mo ang bawat isa sa amin upang makinig kami, Panginoon. Sa maama ko, God, gabayan mo ako, bigyan mo ako ng katalinuhan at wisdom, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat ito, Lord, ay pinabalik ko pa po dito. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sana, mayroong Bible doon, pero hindi ko masyado makita. Nagkabuol-buol ang aking dahil ang aking pang-apat na mata mag-retire na ito. So, mabasa natin sa Lucy, sa Roma. Ito, sabayan ako, Panginoon, may Biblia kayo dyan. Ang sabi nito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y makikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Pangatlo, dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Napakaganda ng mensahe. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang habag tayo ay narito sa oras nito. So ang topic natin sa ngayon, paano natin maunawaan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Paano natin? Ito ang topic natin. Tatlong gabay ng Diyos sa ating buhay. Una, dapat dedicated sa Diyos ang ating sarili sa bawat araw o minuto. Pagkaganda na, bawat araw. Ang sabi ng Lord sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat pagsamba ninyo sa Diyos. So kalugod-lugod sa banal o handog na buhay. Ang handog na buhay, hindi po patay. Kung tayo ay naghandog sa Panginoon, hindi literal na inahandog ang buhay, kundi ang ating sarili, ang puso natin, tayo ay nakakilala na sa Panginoon, huwag na natin balikan ang nakaraan dahil tayo ay binago na ng Panginoon. Kaya sabi na, handog na buhay, hindi po patay. Ang pananampalataya natin, kung hindi natin ma-sustain, pumupunta tayo tuwing na may problema, pumupunta tayo sa simbahan, yan ay patay. Patay ang ating pananampalataya.
Dahil ang Diyos nagbibigay gabay. Kumbaga parang tayo natin eh. Kumbaga ang Panginoon parang remote. Di ba? Parang remote. So pinipindot ng Panginoon, yun ang direksyon mo, yun ang sundan mo. Dahil binago na tayo ng Panginoon. Binago na tayo ng Panginoon. Ang ating pananampalataya, pag isang linggo hindi ka makapagsimba, pangalawang linggo hindi ka makapagsimba, kumbaga yung pananampalataya mo nabawasan, yan ay magiging patay. Di ba? Sabi banal, bakit tayo binigyan ng Panginoon ng banal? Sinasabi dito sa verse 1, banal at kalugod-lugod. Yan ang tatlong punto na ibibilang natin. Bilang dedicated sa Diyos, maglaan tayo ng oras. Panatiliin natin ang ating puso na malinis. Hindi man natin ma-perfect, ngunit kung tayo ay nakilala sa Panginoon, unti-unti tayo binabago ng Panginoon. Hindi pa man ang ngayon, hindi pa, pero pag lagi tayong mimitin natin, 24 hours, tayo po ay nananalangin. Kung hindi man tayo makapanalangin, makapunta dito sa simbahan, ngunit sa ating bahay, makapag-pray man tayo kahit man ilang minuto lang. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi ang sabi nito, kalugod-lugod. Ang kalugod-lugod na yung pastora, yung kalugod-lugod, may pa yan na Tagalog. Mahirap itong Bisaya. Kalugod-lugod. Kung hindi ka-dedicated ang buhay mo sa Diyos, sa tingin mo ba, mauunawaan mo ang kalooban ng Diyos? Parang hindi. Di ba? Kaaya-aya. Thank you, Lord. Mahirap itong English eh. English at Bisaya. Kung hindi, ang sabi nito, kung hindi ka dedicated ang buhay mo sa Diyos, sa tingin mo ba maunawaan mo ang kalooban ng Diyos? Hindi. Noong hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi natin naunawaan ano ang kalooban ng Diyos. Dahil ang gusto natin, ang kalooban natin ang masusunod. Hindi po. Ang Panginoon ang nasusunod. Ang Panginoon, kasi kalooban niya, di ba? Sabi natin, Lord, your will be done. Ang kalooban mo, ang masusunod, hindi kalooban ng bawat isa sa atin. Dahil kung ating kalooban ay pura mismo, gusto natin yun. Pero ang Panginoon, long process yan. Kahit sa ating buhay. Bakit? Nung tayo ay nasa makamundong long process, inuwanan tayo ng Panginoon. Hindi abrupt. Pag abrupt yan, binago ka, kung ikaw ay mangiinom, binago ka ng Panginoon, abrupt. Maswerte. Kung baga, mapalad. Blessing na yun. Walang swerte. Blessing yun ng Panginoon dahil ikaw, una mismo binago. Binago ng Panginoon. Dahil dito yung sinasabi, kalugod-lugod, kaaya-aya ang ating gagawin sa Panginoon. Kung tingin natin kasi binago tayo ng Panginoon, binautisman tayo, kaya nga tayo nagiging Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, nakatititol sa Christ. Yeah? Kaya nga Kristiyano. Hindi Kristiyano. Kristiyano po tayo. Tayo po ay anak ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon, walang pinipilian, walang kinikilingan. Hindi katulad ng GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ngunit may pinapaligan. Pero ang Panginoon wala. Ang Panginoon wala. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, nasusunod yan. Hindi man sa ngayon, sa darating na panahon, sa kabilang buhay natin, matatamo natin ang ating pagpapagal, paghihirap, at saka pagsunod sa Panginoon. Napakapaganda, Panginoon. Kasi tayo naman, ang natin, kumbaga, sa puso natin, laging gusto natin, Lord, gabayan mo kami. Kasi kung walang gabay ng Panginoon, wala ang Panginoon sa ating buhay, saan tayo ngayon pupulutin? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Kasi sa verse 2,
At pangalawang ano natin, dapat huwag makiayon sa takbo ng mundo, kundi makiayon sa mundong Christians. Yan. Doon tayo, huwag tayo makiayon sa mundo. Dahil sa ngayon ng panahon, medyo, hindi na natin alam ang takbo ng mundo. Kung tayo ay makiayon sa takbo ng mundo, yan tinatawag kanina na patay. Yung handog natin hindi na buhay, kundi patay ang ating pananampalataya. Makiayon tayo sa mundo dahil ang mundo pasama ng pasama. Pero ang mga Kristiyano, pabuti ng pabuti. Dahil alam natin ang tama at saka mali. Kung tayo man ay nagkakamali, madali tayo manghingi ng tawad. Manghingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya nga tayo kumakapit dahil pasama ang mundo na hindi tayo mapabilang. Kaya nga sabi dito, huwag makiayon. Sabi dito sa huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kalugod-lugod. Kaya ang sabi ko kanina, ano yung kalugod-lugod? Mayroon pang isang term, kaaya-aya pala. Kaya mag-aaral pa ako ng Tagalog. Marami pang hindi ko alam. Salamat sa Panginoon. Ano po isang linggo eh? Anong ibig sabihin ng takbo? Salitang takbo ng mundo na hindi dapat ayunan. Napakarami. Napakarami. Hindi ko lang maisa-isa dahil magtingin ka lang sa kaya na ngayon, papuntang kahit saan, magpuntang simbahan, ang siksi. Ang siksi. Pero wala sa atin dito dati tayo ay Christian. Di ba? Tayo ay Christian. Dahil ang takbo ng mundo, pasama ng pasama. Kaya nga sabi dito, huwag tayo makiayon. Dahil pag nagkaayon tayo, isa na tayo doon. Isa na tayo ang sinasabi na patay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ang bawat isa sa atin ay nakakilala sa Panginoon. Madali tayo umiwas. Pagtingin mo pa lang, huwag mo nang balikan. Kasi pag binalikan mo pangalawa, intentional yun. Pero kung naano mo lang, tapos hindi mo na tinignan, that's accidental. Tama mo ba? Kaya, ang nag-duty ng gabi, going po tayo. Huwag tayo tumingin sa kadiliman. Tumingin tayo doon sa maliwanag. Liwanag ng ano. Ito po ay tumutukoy sa gawa ng tao na labag sa Diyos. So alam na natin mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang nakakilala sa Panginoon, i-maintain lang natin ang bawat isa. Kung man nagkakamali, humingi ako ng tawad sa Panginoon agad para hindi na kumbaga, isang minuto pag nagkamali ka, patawad Panginoon. Mali po pala yun. Ang akala natin, yung ating ginagawa ay tama, pero ngunit sa Panginoon, patibong pala yun. Pagdating mo doon, wow, ordon ka na. Wala ka na magagawa. Hindi, umayon sa takbo ng mundo. Yung pala ang ibig sabihin noon. Huwag umayon sa kasi kuminsan, nakakasama ka sa mo, sige lang, pagbigyan ko, baka magalit sa akin, ito baka magtampo. Yung pala ay patibong ng kaaway. Na para ikaw ay, dahil ikaw ang nakakilala sa Panginoon, kung hindi strong ang iyong pananampalataya, kung hindi matibay yung pananampalataya sa Diyos, makukuha ka niya. Akala mo ay tama yun dahil nakiano ka sa Kanya para hindi siya magtampo sa iyo. Ngunit, yun pala ay sa kaaway yun. Habang pinagbigyan mo ng una,
Pangalawa, hindi ka na makatanggi. Hindi ka na pwedeng makatanggi dahil mag-asabi, akala ko kaibigan kita. Yun pala ipatibog ng kaaway. Bakit hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundo? Ayon sa verse 2, ganun yun, di ba? Dahil mga followers at anak tayo ng Diyos, mas power ang anak ng Diyos kaysa makamundong buhay. Power ang ng Panginoon. Dahil word for word, tayo ng Panginoon. Kumbaga, inubog tayo na hindi po tayo madala ng kaaway. Kasi ang mundong ito, maraming kababalaghan. Hindi natin mailayo kahit sa ating mga leader. Sila ang pasimuno ng hindi maganda. Una-una, wala silang pag nag-meeting, wala po silang prayer. So, bilang isang mamamayan, bilang isang anak ng Diyos, tayo po ay pasalamat tayo. Dahil kailangan worshiper ka, tsaka prayer warriors, lahat andito sa Bethel Church. Glory to God, dahil dito tayo hinubog ng Panginoon. Kahit pa saan tayo napunta, saan mo tayo dati, hindi pa tayo hinubog ng Panginoon. Kumbaga, hindi pa tayo inano ng Panginoon. Pero sa Bethel Church, ginagawa pa nila, ano pa nila gagawin, pero tapos na sa atin. Ang sabi nga ng pastor. So, glory to God. Dahil binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Pinapangunahan tayo lagi ng ating Panginoon. Dahil tayo ilaw ng sanlibutan. Tayo ay nagpapasunod at huwaran sa mga naliligaw ng landas. So, tayo po, kung nagsishare tayo ng Word of God, kahit hindi siya nakikinig, pero pag nasabi natin na gano'n, kasi sa GC namin, lagi po ako ng Word of God sa grupo. So, nagpapasalamat din sila dahil tinanong nila ako kung ano ba ako. Sabi ko, ako po ay isang Christian, Foursquare Gospel Church. Sabi niya, sabi ko hindi, nagsishare lang ako. Kung siyempre hindi man natin kilala sila, kasi mga malalayo, pero ang Word of God, sinishare natin, tumatak sa kanilang puso yun. Sabi ko, ang Diyos, walang kung sa simbahan ka, kung saan ka. Basta importante, ikaw ay nagsishare ng Word ng Panginoon. Tatatak sa puso yun. Dahil sila nagtanong, ano ba daw ako? Sabi ko, ako po isang Foursquare Gospel Church. Christian po ako. So, salamat sa Panginoon dahil nagtanong sila. Ibig sabihin, binabasa nila, interesado sila doon sa mga pinapasa ko sa GC. Salamat sa Panginoon dahil siya ang naggabay sa akin, sa aking buhay. Dahil siya mang lagi ang ating sinasandalan. Wala mang iba. Kung makamundo po tayo, namumuhay tayo sa masamang takbo ng mundo ito. Sa tingin niyo ba, matututunan mo ang kaunawaan, ang malalaman o kaluuan ng Panginoon. Hindi natin matutunan kung hindi tayo naging born again Christian. Dahil noong una, hindi pa natin naintindihan kung ano-ano. Unang pasok ko bilang Kristiyano, hindi ko pa naintindihan kung ano ang meaning ng Kristiyano. Hindi ko lahat. Wala. Parang upo lang. Upo tayo. Tama yung kay Pastor Frank. Pungko, pamati, pauli. Wala. Pagdating ko sa bahay, wala man ako na kasi hindi ko pa naabot yung kaibuturan, yung kailaliman ng pagiging born again Christian. Kaya sabi ko, slowly ang process ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos dahil ako po ay binago dahil sa nagkabutihan.
Ang ngayon dito sa awit 1, chapter 1 verse 1 hanggang sa 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot nakikisangkot sa gawang masama. Ay sabi ng Panginoon sa amin, mapalad tayo na hindi tayo umayon sa mundong gawa. Maliwanag, maganda yung ano. Eh sabi sa pangalawa, sa halip kasiya nila niyang sumusunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulayan niya ito araw at gabi. Ang pagsalita ng Panginoon, ang ano ng Panginoon, binubulay-bulayan araw at gabi. Pag ating pinagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, unti-unti natin maintindihan. Para tayong bata na hindi pa marunong tumayo, pero sa katagalan ng inaakay, matututunan ang paglalakad. Ganoon din tayo ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na nakakilala sa Panginoon. Dahil parang yung gulong, kailangan mo i-align para yung takbo mo maganda. Parang yung sa motor. Pag yung spoke mo na hindi na-align, ang takbo natin, ganyan-ganyan. Ganun. Kaya na, naka-align tayo sa ano ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan tayo po ay nagbuklod-buklod. Pangatlo, dapat i-align ang mindset, mapaglilingkod sa pamumuhay na may tunay na pagbabago. Yun. Tunay na pagbabago. So tayo ay binago na ng Panginoon. Tunay na ng pagbabago natin dahil tayo ay naglilingkod sa Kanya ng tapat. I-align natin ang ating buhay. Lahat ng ating gagawin, i-align natin sa Panginoon para matuwid. Di ba yung flashlight? Pag isanano mo yung flashlight, kung saan yung flashlight yung ilaw, nandun ka sinusundan mo yun. Yun ang ilaw ng Panginoon. Tayo po ay magiging ilaw sa kapwa natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Para madala natin ng tama kung Panginoon, kung ano ang kanyang kalooban ng Diyos, ating dadalhin dito upang makakilala sa Panginoon. Dahil tayo ang ilaw. Dahil tayo ang una na kilala sa Panginoon. Hindi kung sino man. Diba? Tayo na kilala. So, yun ang ko sa Panginoon na bigyan pa ako ng mataas-taas pa na buhay. Yun ang hiling natin na bawat isa na bigyan tayo ng Panginoon. Na kasi marami pa tayo hindi pa na-fulfill. Kumbaga, hindi pa tayo nag-umpisa eh. Kumbaga, yung anong tawag ng tanim? Nagtanim ka lang, ng buto. Hindi mo pa alam kung tutubo yan o hindi. Pero pag inalagaan mo yan, tutubo yan. Diligan mo lang, tutubo yan, kahit tag-init. Yun ang ng Panginoon. Napakaganda ng ng Panginoon. So mabasa rin natin sa Roma 14, ang lahat pinapagtubayan ng Espiritu ng Diyos at mga anak ng Diyos. O tayo pinapagtubayan. Araw at gabi, nagbubulay-bulay tayo. Araw at gabi. So ang Panginoon ay laging kasama natin ng Holy Spirit. Hindi tayo linubayan. Kahit saan tayo magpunta. Kahit magpunta ka ng Amerika. Basta kasama mo ang Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Inaccept ka na niya na ikaw ay nakabilang sa kanyang kawan. Hindi ka nakapakawalan. Dahil ikaw ay kasama sa kanyang kawan. Kahit mawala ka man, hahanapin ka ng Panginoon kung saan yung anak ko kasi nagkulang yung kawan. Hahanapin tayo ng Panginoon. Mabackslide ka man ngayon, sa sunod, talagang hahanapin ka ng Panginoon. Hipuin yung puso mo kahit matigas na yung puso mo, pero hipuin ka. Dahil anak ka na niya, hindi ka na piling pakawalan. Ang sa atin lang, sumurinder tayo sa Panginoon araw at gabi kung ano man ang ating pinagdaraanan.
matindi ang pinagdaanan. Pero ako hindi ako nawawala ng pag-asa dahil may buhay tayo ng Diyos na laging nagpaalala sa atin, anak, hindi mo kalooban yan, kalooban ko. Inano lang kita para ikaw ay, kumbaga, ano yun sa ano? Pinipitik lang kita para ikaw ay pumunta sa ano ka ng matuwid, lumakad ka ng matuwid. Ang Diyos hindi tayo pinabayaan kailanman. Sino ba pinabayaan ng Panginoon dito? Kahit may problema. Wala po. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon Jesus. Ito ay aking iwan. Ang conclusion ko. Mga kapatid, iba ang may alam kaysa nakaunawa. Marami tayong alam na hindi naman natin nauunawaan. Ang tunay na may unawa ay makikita ito sa buhay. Kaya nga, marami mo sabi, ay marami akong alam. Alam mo yan. Pero hindi pala. Hindi. Dahil sabi niya, ang maraming alam, hindi nakakaunawa. Bakit sinabi nito hindi nakaunawa? Kailangan ko na hindi nakaunawa. Dahil kung nakaunawa tayo, kung sabi na, selfish tayo, ay, parang alam ko yan. Alam ko yan. Pero hindi pala, akala natin, alam natin yan. Hindi natin naunawaan ang kalooban ng Diyos, ang direksyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Akala natin, atin na yun. Kaya ang sinasabi dito, unawa, nakikita ito sa ating buhay. Bilang Kristiyanos, pangwakas ko, bilang anak ng Panginoon, Christian tayo, nakikita ng ating mga kapitbahay kung ano tayo. Ang binabantayan tayo, mga kapatid, binabantayan tayo ng ating kapitbahay na hindi pala kilala sa Panginoon. Pero pag lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, lumakad tayo ng matuwid, magasabi sila, wow, ang mga kapatiran dyan sa Bethel Church, nagkakaisa. At saka lumalakad sila ng tama. Yung kawa na yun, yung kawa na yan na wala pa, sasama yan. Lilaan ka lang yung, yung kalapati ba din sa Tagalog? Yung kalapati. Di ba yung kalapati? Isa lang yung kalapati mo, dalawa. Paglipat doon sa ibang bayan, pagbalik niya, kasama na. Ganon ang buhay natin. Kahit kunti lang tayo, pero lalabas tayo ng sama-sama. Makikita nila na tayo ang sa buhay. Makikita sa ating sarili. I-recap lang natin ang ating tatlong gabayan. Dapat dedicated sa Diyos ang sarili sa bawat araw. Verse 1. Dapat huwag makiayon sa takbo ng mundo, kundi makiayon sa mundo Christian. Kaya sinasabing Christian. Pangatlo, dapat maka-align ang mind sa paglilingkod at pamumuhay na may tunay na pagbabago. Tayo yun. Dahil binago na tayo ng Panginoon. Salamat ang marami at salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Before ako ay mamagwakas, salamat Panginoon sa iyong salita na ibinigay mo sa ating Panginoon. Lord, salamat sa iyong wisdom na ginabayan mo ko, sinamahan mo ko sa oras na ito. Upang may taguyod ko, Panginoon, ang iyong banal na salita. Sa sunod, Panginoon, gabayan mo rin ako, Panginoon. Pagkahubungin mo pa ako, Panginoon, sa mga bagay na ito na upang maunawaan at maintindihan ng bawat isa sa amin sa Panginoon. Salamat o God, ito ay binabalik ko pa po dito. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.